Ang Korean movie na Drive ay pinalabas noong June 2024. Ang kwento ay nagsisimula kung saan pinakikita ang YouTube journey ng ating bida na si Han Yu na mula sa unang upload niya, unang live broadcast, video ng memory nila ng kanyang ama, sa unting-unti pagsikat niya bilang modelo, pagbili niya ng dating nilang sasakyan ng kanyang ama, hanggang magkaroon siya ng 400,000 subscriber. Sa susunod na eksena, pinapakita ang kasalukuyan, sila Yuna at ang manager niya na si Yoon Sok na papunta sa isang event, nang may tumawag kay Yuna na taga-MBS na inaalok siya ng isang kontrata. Pagdating nila sa event, binati nila ang mga tao, at kinausap si Kim Hae na ang team leader ng event, at ipapakita sa kanya ang bago nilang produkto na kanyang i-endorse, at kakausapin si Hae na ng isang tauhan na hindi makakapunta sa tamang oras ang mga kinausap nila na TV network, at magi-interrupt si Yuna at aalukan sila na siya na ang bahala sa event, kapalit ng susuluhin niya ang event at papauwiin na ang iba mga streamer. Kapalit ng 50% na kikitain niya sa event, pumayag na ang team leader at nag-asikaso na sila sa event. At biglang magpapakita si Detective Park, at gagawa sila ng paraan para iwasan ito, pero mako-corner siya ng detective, na inaalok siya ng isang promo shoot. Pero tatanggihan niya ito dahil sa maliit na bayad, pero pinilit pa din iwan ni Detective ang contact card kung sakaling magbago ang isip ni Yuna. Nag-umpisa ng live broadcast si Yuna at sinabi niya sa title na ang event ay exclusive lamang sa kanya, pero mahihinto sila kasi makikita nila ang isa pang streamer, kung saan naka-live broadcast din. Kakausapin nila ang team leader at malalaman nila na 100% ang ibabayad niya sa kanila, kumpara sa 50% na inalok na ni Yuna sa kanila. Magpapakita ang director ng MBS at malalaman ni Yuna ang siya ang nagpadala kay Rhea sa event. Pagkatapos ng event, tinawagan niya ang director ng MBS at sasabihin niya na tatanggapin na niya ang inaalok niya sa kanya. Pero sasabihin ng director na huli na ang lahat at meron na siya nakuhang partner. Pero nag-counter offer si Yuna kapalit na siya ang magbabayad ng penalty sa pag-void ng kontrata. At aayahin siya nito sa Yongpyong para pag-isipan kung papayag siya. Pagkatapos nito ay nagpunta na si Yuna sa sasakyan niya, at makakatulog ito sa pagod. Pero habang natutulog ito, makikita na may isang tao pala ang nakamasid sa kanya. Magigising si Yuna na nakagapos at nakabalot na ito, agad niyang sinubukan makaalis sa pagkakatali, at naghanap ng paraan para makalabas. Biglang may magriring na telepono at agad niya itong mapapansin kung saan ito, agad niyang kinuha at sinagot ang tawag. Pagkasagot niya sa tawag, agad siyang humingi ng tulong, pero nagtataka ang kausap niya, kung bakit nasa kanya ang telepono. Tatanungin si Yuna kung asan ito, at agad siyang naghanap ng mga bagay sa paligid niya para malaman kung asan siya. Makikita niya ang isang bagay na magpapakumbinsi sa kanya na siya ay nasa trunk ng kanyang sasakyan. Sinabi niya agad kung anong uri ng kanyang sasakyan at kung saan ito nakaparada. Sasabihin ng kausap niya na andun na siya at hindi niya makita ang itim na sasakyan nito. Agad napansin ni Yuna na may mali sa kausap niya, dahil hindi pa niya nababanggit kung anong kulay ng kanyang sasakyan. Galit na nagtatanong si Yuna kung sino ang kausap niya, at marirealize niya na ang kausap niya ay ang kumidnap sa kanya. Tatanungin niya agad ito kung ano ang kailangan niya, kung pera ito, ibibigay niya lahat ng kailangan nito. At sasabihin ng kidnapper na $1,000,000 ang kapalit na gusto niya. Magugulat si Yuna sa laki ng pera na gusto ng kidnapper, at tatanungin niya kung kilala niya ba talaga ito, at sasabihin ng kidnapper lahat ng nalalaman niya, at biglang sasabihin ni Yuna na wala siyang ganun kalaking pera. Pero malalaman ng kidnapper na may pera siya galing sa MBS, at makikita niya ang kanyang cellphone sa isang bag malapit sa kanya. Ipapakita ng kidnapper ang isang junkyard at sasabihin sa kanya na basta-basta na lamang sinisira ang mga sasakyan doon. At papunta na sila doon ngayon, at naiindihan agad ni Yuna ang kanyang sitwasyon. Agad siya nagpadala ng pera, pero malalaman ng kidnapper na kulang pa ito ng $650,000. Pero sasabihin ni Yuna na ito na ang lahat ng pera niya, kung papakawalan na niya ito, gagawin niya ang lahat para maibigay ang kulang na pera. Pero hindi maniniwala ang kidnapper at sasabihin nito na kailangan niya mag-live stream para kumita sa natitirang $650,000. At bibigyan niya lang ito ng 1 oras hanggang hating gabi. At kung hindi niya ito magagawa ay dadalhin niya siya sa junkyard.
Pagpatak ng 11 PM agad ng live stream si Yuna, pero habang nagka-countdown ang live stream, tinatry niya tawagan si Yoon-sok pero hindi ito sumasagot, kaya tumawag siya sa emergency hotline, humingi siya ng tulong at sinabi niya ang plate number ng sasakyan niya. Napansin ng kidnapper na hindi pa nagla-leave si Yuna kahit tapos na ang countdown. Kaya bigla niya nilihis ang sasakyan, bilang babala kay Yuna. Nag-umpisa na ang live streaming ni Yuna, at ang mga audience niya ay hindi agad naniniwala sa mga sinasabi niya, na kailangan niya ng $650,000 sa loob ng isang oras, pero meron agad nag-donate ng 10,000 won, na ang username ay si Crusader at sinabi niya na madali lang naman ang paglabas sa trunk ng sasakyan kung i-google niya ito. Agad naman ito sinunod ni Yuna, at pinanood niya ang isang video tungkol sa paglabas ng trunk ng sasakyan. Agad niya hinanap ang rod na kailangan niya hatakin para mabuksan ang trunk, pero noong sinubukan niya ito, nasugatan siya dahil ang rod pala ay sira na. Muli siya humarap sa live stream niya para humingi ng tulong. At muling nag-donate si Crusader ng $1,000 at sinabi nito na huwag siya sumuko. Nagpasalamat si Yuna kay Crusader pero sinabi nito na ibawas na lang niya ito sa total na malilikom niya, at sasabihin ni Crusader sa chat na siya ang kidnapper. Sabay pag-send niya ng picture ni Yuna na nasa trunk ng sasakyan niya at walang malay. Habang kinausap ni Yuna ang mga tao sa live chat, naghahanap na siya ng paraan para buksan ang trunk. Sa pamamagitan ng pin na galing sa damit niya, susubukan niya sangkatan ang lock ng trunk habang kinakausap ang mga tao sa live chat. Nang sigurado na si Yuna na mabubuksan na niya ang trunk, agad niya ni-trash talk si Crusader at binuksan ang trunk. Makikita ng kidnapper na nabuksan ni Yuna ang trunk, agad siya nagpreno at umatras ng mabilis. Dahil dito natakot si Yuna sa mga posibleng bumanggang mga sasakyan sa kanila. Dahil sa mga nakuhaan na mga pangyayari, nag-trending na ang videos ni Yuna, at nakita na ito ng mga pulis. Kaya tinawagan nila si Yuna, at inutusan siya na buksan ang GPS ng kanyang telepono, pero malalaman nila na sinira na ng kidnapper ang GPS ng telepono ni Yuna, habang pinapakalma ng pulis si Yuna, tinatanong siya nito kung may idea siya kung sino si Crusader. Kung possible ba ito na isa ito sa mga naninira sa kanya. Nagkaroon ng idea si Yuna kung sino ito, kaya hinanap niya ang channel ni Rhea. Tinawagan niya muli si Yoon-sok, sinabi nito na itigil na ang ginagawa niya kasi delikado ito, pero sinabi ni Yuna na totoong talaga nakidnap siya. Kaya pinapahanap niya kay Yoon-sok ang business card ni Rhea sa laptop niya. Muling tumawag ang kidnapper at sinabi nito na nasa 1,000,000 na ang subscriber ni Yuna, at bumalik na ito sa paglilive. At nagbanta ito na ilabas ang tunay na ugali nito para mabuhay siya. At pinamadali niya ito dahil 30 minutes na lang ang natitira. Muling nag-live si Yuna, at nadidagdagan na ang nagde-donate sa videos niya. Muling nagtanong si Crusader sa chat, at nagsabi kung hindi siya sasagot ay ililihis ulit niya ang takbo ng sasakyan. Habang hinahanap ni Yoon-sok ang business card ni Rhea sa laptop ni Yuna, biglang nag-pop out ang email ni Jinsu na taga-MBS. Babalik ulit ang eksena kay Yuna, at sinabi ni Crusader na meron siyang regalo dito kung bubuksan niya ang trunk floor, at nang buksan ni Yuna ang trunk floor, makikita niya ang putol na darili ng tao. Dahil dito takot na takot si Yuna sa nakita niya. Sumisigaw na sinabi ni Yuna sa kidnapper kung ano ba talaga ang plano niya dito. Pero sinabi ng kidnapper na sa kabila ng pagkakataon na binigay niya. Hindi pa din ito sumunod, kaya dediretso na sila sa junkyard para patayin si Yuna, kaya nagmakaawa si Yuna sa kidnapper na wag siya patayin. Pero sinabi ng kidnapper na magbibigay siya ng 100,000 kung kakainin niya ang putol na darili. Pero sinabi ni Yuna na hindi niya ito gagawin. Muling tumawag ang kapulisan kay Yuna, at sinabi niya na si Rhea ang posible na kidnapper, pero sinabi ng pulis na nakalive din si Rhea ngayon, at sinabi ng pulis na alam na nila na hindi totoo ang nangyayari kay Yuna ngayon. Pero nagtataka si Yuna sa mga sinasabi ng pulis at giniit na totoong nakidnap siya. Pero sinabi ng pulis na nakatanggap sila ng tip na peke ang lahat na ito. At ipapakita si Yoon-sok naka-live stream din, at makikita na sumali sa live stream ni Yoon-sok si Yuna. Ipapakita ni Yoon-sok na nag-propose si Yuna sa MBS ng trunk kidnapping. At nagpapakita na scripted lang ang lahat ng nangyayari kay Yuna ngayon. Pero kahit ano paliwanag ang ginawa ni Yuna ay hindi na naniniwala si Yoon-sok sa kanya.
Habang nawawala na ng pag-asa, nakatanggap ng tawag si Yuna, at ito si Detective Park, at tinanong ito kung totoo ba ang lahat. Sumagot si Yuna, at naniniwala at nagtitiwala si Detective Park sa kanya. Habang magkausap sila, ay tinatrack na ni Detective Park ang sasakyan ni Yuna at papunta na ito sa kanya. Nang nakita na ni Detective Park ang sasakyan, hinabol niya ito kasama ng iba pang mga pulis. Pero habang nangyayari ang habulan biglang magpapakita ang isang streamer, at makikisali sa habulan habang nakalive din ito. Dahil dito ay lumakas na ang loob na Yuna na matatapos na ito. Tuluyang na corner ni Detective Park ang sasakyan, pero mapapansin ni Yuna na patuloy pa din ang takbo ng sasakyan. At nang buksan nila ang trunk, nalaman nila na mali ang sasakyang hinahabol nila. May isip ni Yuna na si Crusader ay si Jinsu ng MBS. At sinabi niya ito sa live stream niya at tatawagan niya ito para makumpirma. Pero habang tinatawagan niya ito mapapansin ni Yuna na may nagriring na telepono malapit sa kanya. Kahit natatakot, dahan-dahan niyang binuksan ang isang bag kung saan makikita ang telepono. At nang buksan niya ito, lumabas si Jinsu na may busaw sa bibig at putol ang isang darili nito. Dahil sa takot, tinakpan ni Yuna si Jinsu para hindi niya ito makita. Habang sinasabi ni Yuna na may kasama siyang patay na tao sa live stream niya, tatawag muli ang kidnapper at sasabihin ni Yuna na gagawin niya ang lahat para matigil na ito, pero sasabihin ng kidnapper na mauubos na ang oras niya, na magbibigay ng pressure kay Yuna na gawin ang sinasabi ni Crusader sa chat. Dahil dito, dami na lalo ang nagde-donate sa video ni Yuna, at nagtatangkan na ito maghubad. Nang akala ng lahat na gagawin na ito ni Yuna, bigla na lang ito kumuha ng kutsilyo at sinaksak ang kamay niya. Hindi na natutuwa ang mga tao sa napapanood nila at dahil na din sa mga sinasabi ni Yuna, unti-unti umaalis ang mga tao sa live stream niya. Pero pinapakita sa chat na malapit na maabot ni Yuna ang $650,000, at nag-cheer ang mga tao na wag siyang sumuko. At nakamit na ni Yuna ang $650,000. Habang binabati siya ni Crusader, sinabi ni Yuna na naalala na niya kung sino ito. Ibabalik tayo sa isang live stream ni Yuna, kung saan nag-donate si Crusader, pero gusto nito makipagkita sa kanya. Ibla-block niya ito, pero makikita ni Yuna na kahit sa telepono nito ay nag-chat si Crusader at gusto nito makipagkita. Ipapahiya ni Yuna si Crusader sa live stream niya. Pero sasabihin ni Crusader na hindi mahalaga kung sino siya at patuloy pa din na pupunta sa junkyard ang sasakyan nila. Dahil hindi natupad ni Yuna ang usapan nila, makikita ni Yuna na nakumpleto niya ang pera, pero 2 minutes late ito. Magwawala na si Yuna, pero ililihis ng kidnapper ang kotse at makikita ng mga viewers ni Yuna ang paghihirap nito. Sasabihin ng kidnapper na bibigyan niya ng isang pagkakataon si Yuna, sa pamamagitan ng pagkuha ng susi sa katawan ng kasama niyang bangkay. Nang ginagawa na niya ito, nagising si Jinsu at hindi pa pala ito patay. Dahil dito natakot ng husto si Yuna, at sinabi ng kidnapper na patayin na niya ito, sa pamamagitan ng paghiwa nito sa tiyan niya. Makikita natin si Yoon-sok na nagmamadali na magpunta sa police station para sabihin kung asan ang eksaktong lokasyon ni Yuna. Pagkatapos nito sinasabi ng kidnapper na dapat isa lang ang dapat mabuhay sa kanila, at nang tatangkain na gawin ito ni Yuna, hininto niya ang live stream at bigla niya sinira ang kinalalagyan ng gasoline at binuksan ng lighter, sinabi niya mauubusan sila ng gasoline o magkakasama silang sasabog. Habang nag-iisip ang kidnapper kung ano ang gagawin niya, malalaman ni Yuna kung sino talaga si Crusader, malalaman niya na ito pala ay nagpakamatay noong nakaraang taon, at mapapansin ni Yuna na hindi matanda ang may-ari ng teleponong gamit ng kidnapper. Tuluyan ng iniwan ng kidnapper ang sasakyan at malalaglag ito sa tubig kasama sila Yuna at Jinsu, at tatanggalin ni Yuna ang busel sa bibig ni Jinsu, at sasabihin nito na nasa likod niya ang daanan palabas. Habang gumagawa ng paraan si Yuna para makalabas sila, makikita ni Jinsu ang naputol niyang darili. Tuluyan ng nakalabas sila Yuna at Jinsu bago pa lumubog ang sasakyan. At habang umaakyat si Yuna sa hagdan ng tulay, nakita siya ng kidnapper at hinatak siya nito pataas. Naglabas ng kutsilyo ang kidnapper at susubukan ni Yuna tumakas sa kanya. At habang sinisipa ng kidnapper si Yuna para huminto ito, bigla na lang binaril ni Detective Park ang kidnapper hanggang sa mamatay ito. Makikita ni Yuna ang teleponong hawak ng kidnapper at susubukan niya itong tawagan.
At malalaman na ni Yuna na telepono ni Detective Park ang magre-ring. Makikita natin na anak pala ni Detective Park ang may-ari ng teleponong hawak ni Yuna. At ipapakita ang depression na pinagdaanan ng anak ni Detective Park, dahil sa pag-ignore ni Yuna sa kanya noon, sa pangbabash na natanggap ng anak nito noon. At nakita lahat ito Detective Park, at ito ang magiging dahilan ng lahat. Tinutukan ni Detective ng baril si Yuna, habang sinasabi niya na gusto niya malaman ng lahat ang totoong nangyari sa kanyang anak. Darating na si Yoon Sok at ang mga pulis, at ginawang hostage ni Detective Park si Yuna. Nag-livestream si Yoon Sok para pigilan si Detective Park dahil madami ang nanunood. Pero sasabihin ni Yuna na patayin na niya ito. Pero sasabihin ni Detective na babalik sila sa original plan, na dapat si Yuna ang murderer. At babarilan ni Detective Park ang sarili niya hawak ang kamay ni Yuna. Matatapos na ang lahat na ito at sasabihin ng pulis kay Yuna ang tunay na pagkatao ng kidnapper. At sa pagtatapos ng kwento, makikita natin sila Yuna and Yoon Sok na magkasama at sasabihin nito na umabot na 1.35 million subscribers ang kanyang YouTube channel. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell para sa mga susunod na video.